bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Magdodonate ako dapat ng dugo? Guguho pala ang mundo ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Nagtiwala at nagmahal lang naman ako. Naakala ko nga sa panaginip ko lang mararanasan. Pero ang katotohanan, bangungot pala ang aabutin ko. At ito yung hinding-hindi ko makakalimutan sa buhay ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Joe. Taga Iloilo ako. Pero sa kasalukuyan nasa Mandaluyong nagtatrabaho. At ito, ang aking secret file. Nag-umpisa ang lahat sa isang chat. Nakilala ko sa Facebook ang isang Canadian na itago na lang natin sa pangalang Douglas. Meron siyang asawa at meron siyang 2 anak. Pero ang sabi niya, hiwalay na sila nung asawa niya. Tumagal ng 8 buwan ang pagchat namin sa isa't isa nang mapagdesisyonan niya na kitain ako dito sa Pilipinas. Yes, DJ Rocky at DJ Jello. Dumating siya sa Pilipinas at nag-book pa siya ng flight naming 2 papuntang Boracay. Siyempre, nagmahalan kami ron. Hanggang sa marami na kami napagkwentuhan. At sabi niya sa akin, every 3 months pupunta siya dito sa Pilipinas para mag-spend ng time kasama ako. Alam niyo, DJ Rocky at DJ Jello, kilig na kilig ako nun. Pakiramdam ko, babaeng babae ako. Marami siyang plano para sa akin. At isa pa, gusto niya raw akong pakasalan. Pinanghawakan ko yun. Okay naman ang lahat. Hanggang sa isang araw, tinanong ako nung kaibigan ko na kung po pwede, makapag-donate ako ng dugo. Parehas kasi kami ng blood type. Agaran niyang kailangan yung blood donation. At syempre, dahil kaibigan ko yun, umuo ako. Magpunta lang daw ako sa ospital na sinabi niya. So pagdating ko sa ospital na yun sa Makati, yung nurse doon, bigla na lang akong tinanong, "Sir, ilang beses po kayong nakipagtalik? At maalala niyo po ba kung kailan po yung huli?" Napatanong ako, "Hala, bakit may ganyan?" Pero kailangan daw sagutin ang mga tanong na yun. Then maya-maya pa, sabi sa akin ng nurse, 2 weeks daw. 2 weeks daw yung aantayin. Lalabas na daw ang resulta ng dugo ko. Tatawagan daw ako ng staff nila. Kaya maghintay lang daw ako. Maghintay sa tawag nila. Tumangulang ako. Kunwari naintindihan ko lahat ng sinabi ng nurse sa akin. At dahil nagmamadali na rin ako, umalis na ako sa ospital. At pumunta ng trabaho. Akala ko, simpleng resulta lang yung makikita ko. Normal lang, ganun. Pero DJ Rocky at DJ Jello,
Ang simpleng kagustuhan ko na makapag-donate ng dugo ang siyang magpapayanig pala ng mundo ko. Makalipas ang 2 linggo, may tumawag sa akin. Nasa meeting pa ako noon, kasama ang client, kaya hindi ko nasagot. Pagkatapos ng meeting, doon ko pa nakita ang missed calls. Kaya nag-call back ako. At ang sabi sa akin ng nakausap ko sa kabilang linya ay, Sir, pwede po ba kayong pumunta ng ospital ngayon? Kinabahan ako, DJ Rocky at DJ Jello. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kahit meron pa ako nakaschedule na isa pang meeting, sinabi ko na lang na emergency. Hanggang sa makarating na nga ako sa ospital. Nandun ang staff. Sabi niya, Sir, dito po tayo sa isang room. Importante po ito. Sumama ako sa kanya at pagpasok namin sa loob ng room, doon na inabot sa akin ng nurse yung puting sobre. Pagbukas ko ng sobre, doon ko na nabasa ang resulta ng dugo ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Sakit, galit, hinanakit, panghihinayang, pagkaawa sa sarili. Nakakagulat, DJ Rocky at DJ Jello. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Nagmahal lang naman ako, nagtiwala lang naman ako. Ang sakit. Ako na ngang mag-isa sa buhay na ito. Wala na akong mga magulang. May mga kapatid ako pero may kanya-kanya silang pamilya. Parang mag-isa na lang ako sa buhay. Akala ko magiging maayos yung relasyon namin ni Douglas. Pero hindi pala. Siya lang naman. Ang nakakasex ko. At malamang sa malamang, siya ang nagbigay sa akin ng virus na ito. Yes, HIV positive ako. Para akong mawawala sa sarili ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Marami pang sinabi sa akin yung nurse. May magko-coordinate daw sa akin, etc. Pero parang lahat ng yun hindi pumapasok sa isip ko. Pagkatapos kong malaman yun, natakot ako. At ayokong malaman ng kahit sino ang pinagdaraanan ko. Kaya nag-resign ako sa trabaho ko. Baka pag may nakaalam, mag-ibang tingin nila sa akin. Parang nandidiri ako sa sarili ko. Hindi ko na alam kung tama ba itong naiisip ko. Paano ba ako makakabangon sa pagkadapa kong ito? Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Jo. At ito ang aking Secret File.